Nay, Tay, ba't niyo po ako iniwan? Sana'y isinama niyo na lang din ako sa hukay para hindi na ako maghirap pa dito sa mundong ito. Pagod na ako, Nay, Tay. Umiiyak na sambit nitong si Oscar. 6 na taon ang lumipas na kasi nang pumanaw ang kanyang ama at ina, sanhi ng pagkabundol ng rumaragasang truck sa kanilang sinasakyang kotse. At sa punto ring iyon ay binawian na ng buhay ang ama at ina nitong si Oscar. May kaya naman sa una itong pamilya ni Oscar, ngunit nang mawala ang kanyang ama at ina ay doon na nagsimulang kamkamin ng kanyang mga tiyuhin at tiyahin ang mga naipundar ng kanyang mga magulang. At ginawa pa ng mga itong hamakin itong si Oscar at itinakwil sa kanyang sariling pamamahay. Doon nga nagsimula na magkanda leche-leche ang buhay nitong si Oscar dahil sa natuto na itong mabuhay sa kung saan-saan at matulog sa gilid ng kalsada. Natuto na rin siyang makipagbarkada sa mga batang kalye na kagaya niya. At ang masama pa ay natutunan na nitong si Oscar ang magbisyo. Halos lahat na ng masamang gawain ay natutunan na nitong si Oscar para lang mapakain at mabuhay niya ang kanyang sarili. Kinalimutan na nga niya itong kanyang pinanggalingan dahil sa napamahal na ito sa mga taong naging kasama niya sa kanyang kahirapan. Dahil sa mga bisyo na pinasok nitong si Oscar ay naging pabalik-balik ito sa loob ng presinto ng mga pulis. Nakakalabas din naman dahil sa minor de edad pa lamang siya sa panahong iyon. Lingid sa kaalaman nitong si Oscar na meron palang araw-araw na nagmamasid sa kanya na isang matandang babae na nagngangalang Rhoda, na isang byuda ngunit mabait at matulungin sa kanyang kapwa. Hindi lang ito makalapit dito kay Oscar dahil sa natatakot ito sa bata na baka anong gawin ito sa kanya. Kung kaya't natagalan pa bago niya tuluyang lapitan itong si Oscar hanggang sa lumipas ang 4 na buwan. Tinapangan na nitong si Rhoda ang loob nito na kausapin si Oscar. Nang madakip siya ng mga pulis dahil sa ginawa ni Oscar kasama ng mga kaibigan niya na nakawan itong isang bentahan ng alahas sa isang mall. Ngunit itong si Oscar lang ang nadakip ng mga pulis dahil sa ginawa siyang traidori ng mga ito. Bakas ang lungkot nitong si Oscar sa kanyang muka habang siya'y nakaupo sa presinto. Nang masilayan siya ni Rhoda galing sa malayo, ganon din itong si Rhoda na labis na naawa dito kay Oscar. Nangyari ngang ginawang kausapin nitong si Rhoda ang head ng mga pulis para sana ilabas itong si Oscar doon at ginawa niya ngang bayaran ng piyansa nitong si Oscar. Malungkot si Oscar sa sandaling iyon na nakaupo lang sa isang upuan na parang suko na sa buhay dahil sa halos lahat ng malapit sa kanya ay tinatraidor ito. Sa puntong iyon ay ginawang bigyan itong si Rhoda ng kaunting mensahe itong si Oscar. Oscar, bata ka pa at marami pang mga pagkakataon at oportunidad ang nag-aantay sa iyo. Huwag mong sukuan ang buhay dahil sa panahon na sumuko ka ay masasayang lang ang lahat ng pinagpaguran mo. Laban lang, nandito ako na gusto kong tulungan na makaahon sa kahirapan. Nakikita ko sa iyong malayo ang mararating mo. Hindi pa huli ang lahat para magbago, Oscar. Sambit nitong si Rhoda. Wala mang binigkas itong si Oscar sa sandaling iyon ay pansin naman itong si Rhoda na may natutunan itong si Oscar sa kanyang mga sinabi. Dahil sa napansin itong panayang agos ng mga luha nitong si Oscar, ginawa lang na hayaang pansamantala nitong si Rhoda itong si Oscar para makapagmuni-muni at makapag-isip-isip. Ngunit nagulat na lang itong si Rhoda nang bigla na lang nawala itong si Oscar at hindi na niya muling nakita pa doon sa kanilang lugar. Hanggang sa lumipas ang 10 taon, matanda na itong si Rhoda sa panahon na iyon at hirap na sa paglalakad. Mahaba na ang kanyang paghihiga kumpara sa paglalakad nito dahil sa ramdam na nitong hindi na siya magtatagal sa mundong ibabaw kung kaya't naisipan niyang isulat ang kanyang 10 kahilingan bago siya pumanaw. Basta lang naisipang gawin iyon ni Rhoda kahit alam niya sa kanyang sariling imposible na niya iyong magagawa. Unang-unang naisulat nitong si Rhoda ay ang merong magsurpresa sa kanya sa kanyang ika-100 year na kaarawan. Laking tuwa nga nitong si Rhoda nang sorpresahin nga siya sa kaarawan nito ng mga taong malapit sa kanya. Hindi lang iyon ang naging sorpresa sa kanya dahil hanggang sa pangalawa papunta sa ika-9 niyang kahilingan ay natupad ang lahat ng iyon. Ngunit naiyak itong si Rhoda nang basahin niya muli ang huli nitong kahilingan. Nang ang isulat niya doon ay sana ay muli niyang makita itong si Oscar na isa ng asensadong lalaki. Sa punto ring iyon ay inatake sa kanyang sakit sa hika itong si Rhoda at tinakbo sa ospital. Ganon kasi palagi ang nagiging eksena sa tuwing masobrahan sa kakaiyak at lungkot itong si Rhoda na itatakbo na naman siya sa ospital para gamutin ang hika nito.
Habang sa ospital ay malungkot na nakamasid sa bintana itong si Rhoda. Nang sa di niya namalayan na ang nurse palang umaasikaso sa kanya ay itong si Oscar na nagpapanggap lang na isang nurse sa sandaling yon para siya ay sorpresahin. Napansin lang siya nitong si Rhoda nang magsalita na ito dahil sa alam na alam ni Rhoda kahit na ang boses nito. Nangyari ngang natulala at naiyak itong si Rhoda habang nakatitig dito kay Oscar na nakadamit pang nurse at hindi ito makapagsalita sa sandaling iyon. Biglang lumakas itong si Rhoda sa puntong iyon at nagkaroon ng sigla. Doon na nag-usap silang dalawa ni Oscar at nagkwentuhan sa kung anong mga nangyari sa panahong nawala itong si Oscar. Kinuwento naman ni Oscar ang lahat sa kanya na kaya pala nawala itong si Oscar ay ginawa niyang bumalik sa kanyang kinalimutang lugar at pinaglaban niya ang mga kaari-ariang dapat ay sa kaniya at ginawa niyang baguhin ang kanyang sarili para muling maitayo ang naipundar ng kanyang mga magulang. Ginawa ding magpasalamat itong si Oscar dito kay Rhoda sa puntong iyon dahil kung hindi sa kanyang mga sinabi ay hindi niya magagawang magbago. Madami pang kinuwento itong si Oscar sa sandaling iyon at naging masaya ang dalawa. Umabot pa ng 5 taon itong si Rhoda bago ito tuluyang namayapa ng may ngiti at walang inaalalang problema. Binigyan naman siya nitong si Oscar ng desenteng libing at halos araw-araw na binibisita ang puntod nito. Mga ka-explorers, huwag nating baliwalain ng munting mga turo natin sa isang tao dahil yun minsan ang tumatatak sa kanilang isipan na nagpapabago sa kanilang kinaugalian.